Marcoleta si BBM at ang Malacanang sa biglaang isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang panawagan na may managot sa mga kurakot at korupsyon at bakit nga Senator Dante Marcoleta ang siya pang nagbubulga ng korupsyon sa Marcos administration ay bakit siya pa ang ipakukulong. Makikita sa EDSA ang mga placards na don't bend the law. Si Martin ang umamin. Bakit si Marcoleta ang gustong litisin? Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambo, ang mga kurakot, ang kasuhan, ang kurap kinakanlong, ang nagbunyag, kinukulong. Dapat managot mga kurakot, private campaign donation, hindi plunder. At sa malawakang biglaang rally ngayon ng Iglesia ni Cristo, abay ang Malacanang, biglang nag-lockdown. Ang dalawang main gate ng palasyo ay isinara na. Ano, takot kayo na mapasok ng Iglesia ni Cristo? At dahil dyan, heto ang mensahe ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Tama. Pero tutol kami sa pagbaluktot Iyon. sa batas. Pentalo. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Iyon. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Totoo. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong Diba? sa halip na ang mga na-expose. Ayun. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. Tumpak. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Yes. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Lagot. Gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ano? Kahit ipakulong pa, Senator Dante Marcoleta, BBM, makinig ka, Mr. President. Hindi pa rin po titigil ang Iglesia ni Cristo sa pagpapaalala sa inyo na dapat may managot po sa korupsyon sa Marcos administration. At heto pa yung bagong statement ni Senator Dante Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para Totoo. pagkawin natin ang katotohanan. Diba? Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito, Pinagtatakpan. hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusap. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa Tagal na. 2026. Diba? April pa. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng TPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Nako. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya Nako. sa kanyang naunang asunto. Diba? So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga tao. Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibig ito sa limot. Nako. Ang isa pa po inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali Sa impeachment. sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Kaya mga kapatid, 2 ibon sa isang putok. Ay. So talagang maliwanag na planado po ito mga kababayan kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman. Sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyang pa na senador ang makukulong. Nako. Parang alam na niya ang mangyayari. Planado. Una ko nang ipinahayag sa inyo. Siyam pa? Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwala na ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking harapin. Kung ang katumbas po ito ay may pakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito mga kababayan, nakikiusap po sa inyong lahat. Huwag po tayong umayan na basta-basta na namin baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. Ay, Tulfo. Po yung ombudsman. Erwin Tulfo. Ang tinanong siya kung tama ang kanyang
sinabi, That is right. yes sir, huwag po tayo pumayag na gano'n ang mangyari. Tama. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katiran. Dahil ang katiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoon. Yes. At hindi sa papayag Gagabayan tayo ng Panginoon. na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kaya naman ang kasamaan, ang kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Totoo yun.